Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang ospital ininspeksyon ng Department of Health upang matiyak ang kahandaan para sa inaasahang pagdagsa ng firecracker-related incidents. Mga bumibili ng paputok dagsana sa mga tindahan sa Bocaue, Bulacan. Bureau of Fire Protection patuloy ang paalala sa publiko na umiwas sa paggamit ng paputok. Ilang bus sa Araneta Bus Terminal nagtaas na ng pasahe ngayong araw. Pagbaba ng mga bilang ng mga mahihirap at ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa labas ng bansa, ilan sa major accomplishment ng administrasyon sa taong 2015 ayon sa Malacanang. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-31 sa buwan ng Desyembre, taong 2015. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago ang balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 19 anyos na babae na nasugatan matapos bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa nakaparadang kotse sa Shorthorn, Barangay Bahay Toro sa Quezon City alas 9:45 kagabi. Kinilala ang biktima na si Antoinette Cleo na residente sa naturang lugar. Ayon sa kasintahan nitong si Jose Soriano, nagpa-practice sila ng pagmumotorsiklo sa lugar. Ngunit pagbaba niya sa motorsiklo, bigla namang umarangkada ito habang sakay pa ang kanyang kasintahan. Sa halip na preno ay accelerator ng motor ang napihit ng biktima at sa tuloy ng takbo, hindi na nito naiwasan ang kotseng nakapark lamang sa kabilang kanto at nabangga ito. Nadatna ng grupo ang biktima na nakahiga sa bangko na namimilipit pa sa sakit ng kanyang tinamong pinsala. Nagtamo ng sugat sa kaliwang kamay ang babae at idinadaing din ito ang pananakit ng kanyang balikat. Agad namang binigyan ng UNTV News and Rescue Team ng pangunang lunas ang pinsala ng biktima at pagkatapos ay isinugod siya sa Quezon City General Hospital. Reynante Ponte, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago ang balita! Sinamantala naman ng ilang dispatcher sa Araneta Bus Terminal na magtaas ng pasahe ngayong araw dahil sa limitadong bus na bumabiyahe ngayong araw. Itong balita ni Monokson. Kakaunti ng mga bus na bumibiyahe sa Araneta Bus Terminal ngayong araw. Di tulad noong mga nakaraang araw na siksikan at punong-puno ng mga tao. Ngayon ay mangilan-ngilan na lang ang mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya upang salubungin ang pagpapalit ng taon. Last trip na kanilang tanghali ng biyaheng Leyte at Iloilo. At kahit hindi puno ang bus ay umalis na ito dahil sa mga nagpareserba at nakabili na ng tiket. Nagrereklamo naman ang ilang biyahero dahil tumaas ng mahigit 100 ng pasahe lalo na sa biyaheng Bicol at Masbate. Ngunit hindi na nila ito inaalala basta't makauwi lang sila sa probinsya. Dati po, lang po inabot ng 900, ngayon 1,000. Okay lang po. Ngayon, nasa 750 na. Okay lang naman. Siguro, iba naman siguro dito, iba naman doon sa amin. Okay na lang para makauwi na kami kasi mahirap ipaliwanag ang nangyari sa amin dito sa Maynila. Gusto ko na makauwi na sa amin. Ang mga dispatcher hindi na nagbibigay ng discount dahil sa extra trip na lamang ang mga bus na bibiyahe ngayong araw. Sa ngayon po, medyo wala pa tayong discount sa mga pamasahe. Yung po nasa taripa pa rin sinusunod namin.
Pag siguro kung maghina ng pasahero at balik normal, ay magdi-discount po tayo. Subalit kahit gustong magreklamo ng ilang mga pasahero, wala ng tao sa help desk ng LTFRB dahil kanina lamang umaga nagsagawa ng inspeksyon ng LTFRB at babalik na lamang muli sa susunod na linggo. Itinigil na rin ang drug testing sa mga driver at wala na rin ang mga first aid station. Tanging mga tauhan na lamang ng Philippine National Police ang nasa lugar upang magbantay. Ang sunod na pinaghahandaan ng Araneta Bus Terminal Management ay ang pagdagsa naman pauwi ng mga pasahero galing probinsya pabalik ng Metro Manila sa susunod na linggo. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center kumpara noong nakaraang taon. Mula sa East Avenue Medical Center, itong balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. As of 5:30 ngayong araw ay umabot na sa 31 yung bilang ng mga biktima ng paputok na dinala rito sa East Avenue Medical Center. Subalit ayon sa mga doktor, lahat naman daw sila ay na-discharge na at wala namang na-admit dahil mga minor injury lamang ang kanilang tinamo. Tumaas ng 5 hanggang 8% ang bilang ng mga biktima ng paputok na naitala dito sa East Avenue Medical Center kumpara noong nakaraang taon. Nasa 3 hanggang 5 pasyente ang isinusugo dito kada araw simula noong December 24. Karamihan sa mga biktima ay mga bata na may edad 7 taong gulang habang 58 years old naman ang pinakamatanda. Karamihan din sa mga biktima ay naputokan ng pikulo, isa sa ipinagbabawal na paputok. Ayon kay Dr. Alfonso Nunez, ang head ng Emergency Department, bukod sa kanilang mga pasilidad, nakahanda na rin ang kanilang mga personnel. Kaya itong araw na ito ay puspusan yung paghahanda namin. Yung aming mga doctors, 90% ng aming mga medical staff ay naka-duty ngayon. Yung mga nurses namin ay naka-duty din at yung mga on-call staff namin ay hindi pwede mag-leave. Sa loob ng ospital, nakapwesto na ang mga lamesa kung saan naroon din ang mga gamit panggamot ng mga doktor. Dito isasaludar ang mga biktima ng paputok na dadalhin dito sa ospital. Ang aming mga x-ray, CT scan, operating rooms ay sinigurado namin na magagamit namin lahat ito ng mga pasyente kung kinakailangan. Samantala, ang DOH ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan sa pag-iwas sa paggamit ng paputok. Sa tala ng DOH, umabot sa 351 ang fire-related injuries sa pagsalubong sa 2015, mas mababa ito ng 30% kumpara sa 578 firecracker-related cases noong 2014. Umaasa ang Health Department na patuloy na bababa ang bilang ng mga biktima ng paputok. Attorney Reg, ayon kay Dr. Alfonso Nunez, ang head ng Emergency Department ng East Avenue Medical Center, inaasahan nila na alas 11 ng gabi mamaya, dyan na yung oras ng pagdating ng mga naputokan dito sa kanilang ospital. At sinabi rin ni Dr. Nunez na paalala ng DOH, lahat daw ng mga pasyenteng naputokan na dadalhin dito sa kanilang ospital ay walang babayarang anuman. Sagot daw yon ng DOH. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Grace Casin, nag-uulat ng live mula sa East Avenue Medical Center. Samantala, handa na rin ang Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC sa mga pasyenteng biktima ng paputok sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nakahanda na ang Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC sa mga mabibiktima ng paputok. Nakaset up na sa loob ng kanilang ospital ang ilang istasyon katulad ng treatment area, anti-tetanus shots area at surgery area. Nakahanda na rin ang medical staff ng ospital na magjo-duty hanggang bukas ng madaling araw. As you can see, we have prepared, meron kaming areas for treatment and a team of doctors is on standby para sa New Year's Eve mamaya. In one department, lahat sila magjo-duty to prepare for the New Year's Eve. Pero mga 15 plus. Magmula noong December 21 hanggang kaninang alas 3 ng hapon, meron ng naitalang 19 na biktima ng paputok, mas mababa sa bilang na halos 20 kaso na naitala noong 2014. Kabilang sa mga dinala sa ospital kanina ang isang 50 taong gulang na lalaki na nagtamo ng second-degree burn at isang 10 taong gulang na bata na nagkasugat rin sa kamay. Parehas ay biktima ng pumutok na pikulo sa kanilang kamay. Parehas ng biktima ay na-discharge na sa ospital matapos magamot ang sugat at mabigyan ng anti-tetano. Sinindan ko po sa kamay.
Tapos pumutok sa akin. Nagpaputok siya, naputokan yung kamay niya. Kulit siya eh. Galit nga po kanina sa kanya eh. Sa 19 na kaso na naitala dito sa JRMMC, 16 ay mga menor de edad at puro lalaki. Ang pangunahing sanhi ng aksidente, ang paputok na pikulo. Karamihan sa mga biktima ay nagkakaroon ng blast burn o pagkasunog ng balat. Nagbigay naman ng payo ang doktor para sa mga nabibiktima ng paputok. Wash it with clean water, iwasan yung paglagay ng kahit anong chemical, at punta agad sa pinakamalapit na ospital. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Ininspeksyon ng Department of Health ngayong hapon ng ilang ospital upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa inaasahang pagdagsa ng firecracker-related incidents mamaya. Mula sa East Avenue Medical Center, ito ang balita ni Joanne Nano, live. Yes, Joanne. Magandang gabi sa iyo, Bianca. Nag-ikot nga ang Department of Health sa ilang pampublikong ospital. Yan ay sa pangunguna ni Health Secretary Janet Garin upang tiyakin nga ang kahandaan ng mga ito para sa inaasahang pagdagsa ng mga mapuputukan mamayang gabi kasabay ng pagpapalit ng taon. Kabilang sa mga ininspeksyon ng DOH ang Jose Reyes Memorial Medical Center, Philippine General Hospital at ang East Avenue Medical Center. Ito ang mga ospital kung saan pangkaraniwang dinadala ang mga nabibiktima ng paputok. Unang ininspeksyon ng DOH ang JRMMC kung saan chinek na ni Secretary Garin yung mga medical equipment na kanilang gagamitin para sa mga pasyenteng mapuputukan. Maging yung setup sa pag-a-assist ng mga pasyente sa JRMMC ay inalam rin ng DOH. Matapos ng inspeksyonin ang JRMMC, sunod namang nagtungo ang grupo sa Philippine General Hospital kung saan chinek rin kung may sapat na medical supplies ang ospital. Sa huling datos nga ng PGH Bianca ay nakapagtala na sila ng 6 na kaso na lahat ay pawang naputukan ng pikulo at lahat yan ay pawang mga menor de edad. Huling binisita ng DOH ang East Avenue Medical Center na una na rin nga tiniyak ang kahandaan sakaling dumagsa ang kanilang mga pasyente ngayong gabi. Bianca, bukod nga sa mga programa kontra paputok na isinusulong ng Department of Health ay patuloy rin yung kanilang apela sa mga magulang na sana ay pagbawalan at bantayang mabuti yung kanilang mga anak na huwag gumamit ng paputok. At syempre hindi lang yung mga bata kundi pati na rin yung mga matatanda para nga maiwasan ang anumang aksidente. Kanina, Bianca, nakuha din natin yung latest count ng firecracker-related injuries ng Department of Health at as of December 31, alas 6 nga kaninang umaga ay nasa kabuang 185 na yung kaso ng mga napuputukan. Yung 181 dyan ay bunga ng paputok. Siyempre, nangunguna pa rin dyan ay sanhi ng pikulo at yung 4 naman dyan ay ang kaso ng ligaw na bala. At yung una nang napabalita, Bianca, na 9 na taong gulang na batang babae sa Bulacan na tinamaan umano ng ligaw na bala. Yan ay possible na maalis sa listahan ng DOH matapos nga na mapag-alaman na siya ay tinamaan ng bala ng airgun ng kanyang kuya. At bukas nga ay inaasahan na muli magbibigay ng update ang Department of Health. Yan muna ang latest live mula dito sa East Avenue Medical Center. Balik sa iyo, Bianca. Maraming salamat, Joanne Nano, nag-uulat ng live mula sa East Avenue Medical Center. Nakahanda na ang pinakamalaking pampublikong ospital sa Cebu sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng paputok at iba pang aksidente sa buong Magdamag. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Wala pang naitatalang firecracker-related incident ang Vicente Soto Memorial Medical Center na pinakamalaking pampublikong ospital sa Cebu. Naniniwala ang pamunuan ng VSMMC na malaki ang naitulong ng kampanya ng Department of Health kontra paputok at ang paglilibot ng mga kawani ng PNP upang masiguro na walang nagbibenta ng iligal na paputok. Gayunpaman, habang papalapit ang pagpapalit ng taon, dumarami ang pagdating ng mga biktima ng paputok. Since we are celebrating the New Year, we are expecting na possible mga incidents of firecrackers, no? So moto giandaman nato. Tiniyak naman ng VSMMC na nakahanda ang ospital sa pag-asiste sa mga mapuputukan, gayon din sa mga biktima ng iba pang aksidente na posibleng maganap sa buong Magdamag. We are activating our trauma team to be here 24/7. So Code White May, meaning we are on call.
Ilan sa kagamitan na inihanda ng VSMMC para sa firecracker incidents ay ang runger, wrenches, drill at cutter. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Ikinakampanya ng Department of Health Region 11 ang mga alternatibong paraan ng pagdiriwang ng pagpapalit ng taon upang makaiwas sa panganib ng paggamit ng paputok. Ito ang balita ni Joey Domingo. Sa nakaraang mga taon, naging matagumpay ang lungsod ng Davao sa pagpapatupad ng firecracker ban tuwing sasapit ang Disyembre at Bagong Taon upang maagapan ang mga aksidenteng dulot nito. Paigtingin natin yung ating kampanya laban sa paputok. Although dito sa Davao City mukhang hindi ho tayo mahirapan. Makatulog tayo ng mahimbing. Sa pangkalahatan, ayon kay Regional Director Abdullah Dumama, layunin ng Department of Health na magkaroon ng ligtas at walang aksidenteng dulot ng paputok ang holiday season ngayong taon sa pamamagitan ng pagpopromote ng mga alternatibo. Yung ating pong kampanya ay may ma-focus sa pa-encourage na meron tayong alternative na gagawin. Yun. Katulad din nung lagi natin sinasabi, baka pwedeng turo-tot, mag-ingay tayo ng kung ano-ano, magtambol tayo. Ayon naman kay Davao City Police Office spokesperson Milgrace Driz, mas kukonti ang naitalang kaso ng mga nahuling lumalabag sa batas laban sa pagpapaputok ngayong taon kung ihahambing ito noong nakaraang taon. Firecracker ban na gina-practice na niya sa Davao City since 2002. And with that, dako na to na appreciate tungod kay wala po tayo mga casualties karon na tuiga. And wala po tayo mga na-apprehend kaayo no, compared last year. Naalan tayo na-apprehend siguro mga duha lang karon. Maging ang kaso ng mga pagpapaputok di umano ng mga baril ng mga pulis na nasa serbisyo ay epektibo ring nasusugpo. Meron tayong tinatawag na traditional muzzle taping sa mga baril. So with that, nakita natin yung implication niyan na effective talaga and wala talagang indiscriminate firing. Positibo naman ang Department of Health na magiging matagumpay ito sa kampanya ngayong taon. Joey Domingo para sa UNTV News Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Ngayong taong ito ng 2015 ng Gregorian calendar na sinusunod ng karamihan, ibinalita namin sa inyo ang mga pangyayari na nakita namin, narinig namin. At ilan sa mga pangyayaring umagaw sa ating atensyon, yung maraming mga kontrobersiya sa politika, nandiyan na din yung mga iba't ibang naging sigalot sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Dumami din yung mga nakamamatay na sakit, at iba-iba yan. Merong mga kalamidad na tumama sa atin at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo. At bago tayo nga magpaalam sa kasalukuyang taon ng 2015 sa Gregorian calendar na sinusunod ng karamihan, ay ihahatid natin muli ang mga balita na tumatak sa ating kasaysayan dito sa ating Repaso 2015. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Get it straight. Daniel Razon. Lagi maging alerto at listo sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Abangan tuwing Biyernes ang 911 UNTV Rescuer sa kanilang pagbabahagi ng mga kaalaman sa basic first aid response. Dito lang yan sa Good Morning Kuya, UNTV Live. Kasangbahay, kasama sa buhay.
Ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Nagbabalik ang ito ang balita. Patuloy ang panawagan ng Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na umiwas sa paggamit ng paputok sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Victor Cosal. Nag-ikot ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang muling ipanawagan sa publiko na umiwas sa paggamit ng paputok. Bukod sa motorcade, humihinto din sa mga nadadaan ng komunidad ang mga tauhan ng BFP upang mamigay ng posters na nakalagay ang mga paalala ng ahensya sa publiko. Sa halip na paputok, payo ng BFP, gumamit na lang ng mga alternatibong gamit na lilikha ng ingay gaya ng torotot. Bahagi ito ng kampanya ng ahensya upang maiwasan ang mga firecracker-related fires tuwing nagpapalit ng taon. Noong pumasok ang taong 2014, 17 sunog dulot ng mga paputok ang naitala ng BFP mula December 31, 2013 hanggang January 1, 2014. Noong December 31, 2014 hanggang January 1, 2015 naman, umabot sa 18 ang naitalang firecracker-related fires kung saan nag-iwan pa ito ng 3 patay at 6 na sugatan. Subalit ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Renato Marcial, bukod sa nagiging sanhi ng sunog, masama ang epekto ng paputok sa kalikasan at nagiging sanhi pa ng pinsala sa katawan ng tao. At kung merong makakalanghap ng usok nito na may asma, posibleng ikamatay po ito. So dapat maghanap na lang po ng alternatibong pamamaraan sa pag-celebrate ng New Year. Hindi kami bibili ng paputok, ibibili namin ng pagkain para makakain kami lahat. Kaya patuloy na isinusulong ng BFP ang total ban sa paggamit ng firecrackers. Kung hindi maiiwasan, magpaputok lamang sa mga itinalagang lugar. Sa bahay, isara ang mga bintana upang huwag aksidenteng pasukan ng kwitis at maghanda ng tubig kung walang fire extinguisher upang may agad na magagamit sakaling biglang sumiklab ang apoy. Paalala rin ng BFP, huwag gumamit o magpalipad ng sky lantern. Ang sky lantern kasi pag sinindihan mo yan, hindi mo na siya kontrolado once na nasa ere na. At kung ito hihipan ng hangin, umiba ang ihip ng hangin, posibleng tamaan ito yung mga bubong ng bahay, mga kable ng kuryente, at ito ang magkukos ng aksidente. Paalala ng BFP, pagkatapos ng putukan, huwag pulutin ang mga hindi pumutok na firecracker sa halip basain na labang ang mga ito. Naka-red alert status naman sa ngayon ang puwersa ng BFP kaugnay sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Nag-inspeksyon rin sa mga tindahan ng paputok ang Bureau of Fire Protection o BFP sa lalawigan ng Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Mahigpit na nakabantay ang Bureau of Fire Protection sa mga nagtitinda ng paputok sa lalawigan ng Bataan. Naka-full alert ang ahensya para na rin sa kaligtasan ng mga residente. Ayon sa BFP, 1 oras bago ang pagpapalit ng taon ay mayroon pa rin humahabol upang bumili ng paputok. Pasado 1:00 ng hapon nag-inspeksyon ng BFP sa mga tindahan ng paputok. Kabilang sa pinuntahan ng BFP ang bayan ng Porac, Siyudad ng Angeles, San Fernando at Mabalacat City. Tiniyak ng mga ito na sumusunod sa patakaran ng mga negosyante. Kabilang sa mahigpit na patakaran ng BFP, dapat ay walang itinitindang ipinagbabawal na paputok. Bukod sa no testing, no smoking, yung no selling to minors, then sa ilalim nito yung nakalagay yung mga pinagbabawal na putok na pinagbabawal na ipagbili o ibenta itong yung mga sumusunod na bawal na maputok. Sinuri din kung may permit ang mga nagtitinda at kung may mga tubig at buhangin sa bawat tindahan. Ang kailangan dito, meron silang tubig, buhangin at saka yung fire extinguishers. And then yung importante, meron silang permit sa PNP, sa Bureau of Fire Protection and saka local LGU, so business permit licensing office ng isang munisipyo o syudad. Sa bawat area na may bilihan ng paputok ay may nakaantabay ng mga bombero at fire truck na maaaring rumisponde kapag nagkaroon ng sunog.
Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa mga sundalong iresponsableng magpapaputok ng baril habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Rosalie Coles. Pagkatanggal sa serbisyo bilang sundalo at pagkansela sa lahat ng benepisyo at pensyon, ito ang pinakamataas na parusang ipapataw sa sinumang sundalong mapapatunayang iligal na nagpaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Kaya mahigpit na pinagbilinan ng pamunuan ng hukbong sa datahang lakas ng Pilipinas na si General Hernando Iriberi ang mga sundalo na huwag gagamitin ng armas sa indiscriminate firing. So hindi po ito pagbabanta kung hindi ito ay kasama sa ating mga alituntunin na dapat sundin, kasama sa mga regulasyon na dapat sundin ng bawat uniformadong sundalo sa ating hanay. Hindi nagsasagawa ng ceremonial muzzle sealing o paglalagay ng selyo sa mga baril ang mga sundalo dahil sa kailangan nitong manatiling nakaalerto sa kanilang military operations, hindi tulad ng ginagawa ng Philippine National Police kapag sumasapit ang holiday season. Kasi po nakaalerto po tayo at kinakailangan po na ready po ang mga arms na yan kung kakailanganin nating gamitin. Sinabi pa ni Colonel Padilla na may alternatibong paraan ang AFP tulad ng paglalagay ng organized at common area para sa fireworks display sa mga pangunahing kampong militar. Ipinagbabawal din ang anumang firecrackers o paputok sa loob ng mga kampo. Sa loob ng kampo po pinapagbawal po natin talaga na kasi alam naman natin na konting putok baka akala natin firearms ito, so makakapag-alerto to ng ating mga gwardiya na kailangan mag-ikot. So, pyrotechnics, okay lang po yan. Mga pailaw, wala po kaming nakikitang rason na ipagbawal yan. Bawal din sa mga sundalo ang pagdadala ng kanilang service firearms pag nakabakasyon. Samantala, nananatili namang naka-heightened alert ang AFP Joint Task Force NCR sakaling mangailangan ng karagdagang puwersa ang pulisya sa pagbabantay ng seguridad sa Kalakhang, Maynila. Rosalie Coz, UNTV News Worldwide. Lalo pang dumami ang mga bumibili ng paputok sa Bocaue, Bulacan ngayon, ilang oras bago ang pagpapalit ng taon. Mula sa Bocaue, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Go ahead, Nestor. Yes, Bianca, magandang gabi. Kanina parang alas 7 ng umaga hanggang ngayon alas 6 ng gabi ay mabigat pa rin ang galing ng trapiko dito sa Bocaue, Bulacan dahil sa pagdagsa ng maraming bumibili ng paputok. Bumuhos din ang malakas na ulan kaninang hapon kung kaya't lalong sumikip ang trapiko. Puno na rin ang mga parking area kaya naman pahirapan sa pagsarada ng mga sasakyan ang mga mamimili. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga traffic enforcer at mga barangay tanod upang umasiste. Samantalang hanggang ngayon ay mataas pa rin ang presyo ng paputok at pailaw. Ayon sa mga tindera, ito ay dahil limitado at nauubos na ang stock ng mga tindahan, lalo na ang mga quickies, fountain at ang lose. Kung ikukumpara nung daang taon, ayon sa mga tindera, mas kakaunti ang mga kababayan nating namimili ng paputok ngayon. Aminado naman ang mga nagtitinda ng paputok na mas kakaunti nga itong bumibili kumpara nung nakaraan. Dati unang linggo pa lamang ng Disyembre, nagsana ang mga mamimili. Ngayon, huling linggo na kung dumating ang mga ito. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng Bocaue PNP sa mga tindahan ng paputok. Ito ay dahil sa posible umanong marami ang magpuslit at maglitawan ng mga pinagbabawal na paputok na ibinibenta sa murang halaga, lalo na ngayong bulto na ang mga mamimili. Bukod sa mga pulis na nagbabantay sa lugar para sa seguridad, mayroon ding 3 fire trucks na naki-standby ang Bureau of Fire Protection sa kakabaan ng mga tindahan ng paputok. Inaasang magbababa naman ang presyo ng paputok pagsapit ng alas 7 hanggang alas 8 alas 9 ng gabi. Muli namang pinaalalahanan ng publiko na mas mabuti kung iiwas na lamang sa paggamit ng paputok. Bianca, sa kasalukuyan nga ay nagpatuloy ang pagbabantay ng PNP kung mayroong mga nagtitinda ng mga bawal na paputok. Kanina ay mayroong pa rin na-encounter na nagtitinda nga ng bawal na paputok at kami mismo inalok ng flakla. Subalit nung tinawag namin sa pulis ay nakatakbo agad ang nasabing nagbebenta. At yung mula ating latest live mula dito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Bianca. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Bulacan. Samantala, ibinida naman ng Malacanang ang ilang major accomplishment ng Administrasyong Aquino sa taong 2015. Ito ang balita ni Nel Baribuhok.
Inulat ng Malacanang ang ilang nagawa ng Administrasyong Aquino sa taong 2015. Ilan na rito ang mga resulta ng programa na direktang tumutulong sa mga mahihirap at pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa nakikita nilang paglaki ng oportunidad sa Pilipinas. Tinanong si Pangulo dyan, no, isa sa mga nabanggit niya yung napababang bilang ng mga OFWs. Nabawasan na ito ng halos sa kalahating milyon. I think 400 to 500,000. Pangalawa, yung pagbawas ng mga pamilyang nasa antas ng kahirapan dahil dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon pa kay Presidential Communication Operations Office Secretary Sunny Coloma, sa taong ito bumaba ang bilang ng out-of-school youth dahil sa 4Ps at ang pananatili sa investment grade rating ng bansa na nangangahulugan ng tiwala ng international community sa estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit hindi kumbinsido ang ibang grupo sa ulat na ito ng Malacanang. Siyempre, hindi naman totoong naramdaman yun. Hindi talaga nakaahon sa kahirapan yung nakararami. Kumbaga pampaganda lang ng estatistika yung Pantawid Pamilyang Pilipino. Ang katunayan, hindi naramdaman yung economic growth. Dumami ang bilang ng walang trabaho, dumami ang bilang ng nagugutom at naghihirap. Pinipilit naman ng Administrasyong Aquino na masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Kaya't ilang proyekto ang kanilang sinusubukang tapusin upang maibsan ang matagal ng problema sa trapiko. Ngunit hindi ikinailan ng Malacanang na may ilang proyekto na hindi na kumpleto para sa taong 2015, gaya na lamang ng LRT Line 1 Cavite Extension. Unawain lang ng ating mga kababayan na hindi ganun kadali yung pagbubuo ng ganyang proyekto. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 12 major infrastructure projects ang nai-award na ng pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership Scheme. Kabilang narito ang Daang Hari SLEX Link Road, modernization ng Philippine Orthopedic Center, Mactan Cebu International Airport Passenger Terminal Building at LRT Line 1 Cavite Extension. Karamihan sa mga proyekto na ito ay matatapos o madadatnan na ng susunod na administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Naniniwala ang isang civil society group na mas kailangang paglaanan ng pondo sa taong ito ang edukasyon, kalusugan at agrikultura upang matugunan ang problema sa kahirapan sa bansa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isa sa problema ng bansa na hindi basta masolusyonan ng pamahalaan hanggang sa kasalukuyan ang problema sa kahirapan. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, ginawang sentro ng kanilang programa ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program bilang tugon sa problemang ito. Ngunit sa pinakahuling survey ng SWS ngayong taon, halos 6 sa 10 Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap. Paliwanag ng Social Watch Philippines, hindi gaanong epektibo ang 4Ps dahil limitado lamang ito sa mahirap na pamilyang may nag-aaral sa elementary at high school at sa mga buntis. Paano yung mga indigenous peoples, yung sinasabi ko na yung elderly, at saka yung non-childbearing age, mga children who are out of school, o yung hindi nalista sa survey nila, hindi mapasama doon. So hindi natatarget ang lahat ng mga poor o mga significant portions. Sa pananaw ng grupo, nakaugnay ang kahirapan sa kawalan ng trabaho. Ngunit bago ito, kailangan din munang matiyak ang edukasyon at kalusugan ng mga mamamayan. Ayon sa grupo, hindi dapat matuon lamang sa primary education ang programa ng pamahalaan. Dapat anila ay bigyan ng pantay na pagpapahalaga ng gobyerno ang tertiary education. Kasi ang primary education hanggang grade 4. So i-assure natin lahat tayo aabot ng grade 4. Paano na? Saan ka kukuha ng presidente mo? Saan ka kukuha ng senador mo? Saan ka kukuha ng mga manunulat, ng mga philosophers mo? Yung gagawa ng awit, gagawa ng tula, gagawa ng movies. Kung lahat tayo, karamihan sa atin ay grade 4. So kailangan isusupport talaga ang higher education. Depende of course sa kakayahan. Sa pambansang budget ngayong 2016, pinakamalaking pondo ang inilaan para sa edukasyon na halos umabot na sa kalahating trilyong piso. Sakop nito mula elementarya hanggang high school,
ngunit 44 billion pesos lamang ang nakalaan para sa kolehiyo. Ang pondong ito, paghahati-hatian ng mahigit 100 kolehiyo at universidad sa bansa na pagmamayari ng pamahalaan. Naniniwala rin ang Social Watch Philippines na upang matugunan ang problema sa kahirapan, dapat paglaanan ng mas malaking pondo ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura upang mapalakas pa ito. Sa ikatlong bahagi ng taong ito, halos kalahating porsyento lamang ang naiambag ng sektor ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa. 0.4% lang ang contribution ng agriculture. Diyan naman ang nagkaramihang mga Pilipino. So ang karamihang Pilipino, pinakamaliit na share sa GDP, 0.4%. So ang alternative budget, nagpo-propose ng tama ng pangangailangan natin. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie, at ating mga kasambahay. Sa ngayon ay umiiral itong Northeast Monsoon o Amiha at halos buong Luzon ay apektado na ngayon. Ayon dito sa forecast ng Pag-asa, ang area ng Cagayan Valley ay makakaranas ng mahinang mga pagulan, samantalang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din ng papulupulong mahinang mga pagulan. Ang area lamang ng Calabarzon, Bicol Region hanggang sa may Northern Samarian ay apektado ng wind convergence ng amihan at ng easterlies o yung hangin ng gagaling sa silangan, kaya makararanas ng light to moderate rains. Ang nalalabing bahagi naman ng Visayas and Mindanao ay makakaranas naman ng good weather. Meron lamang tsansa na magkaroon ng isolated thunderstorms o yung biglaang mga pagulan. Sa mga maglalayag po, matataas pa rin ang mga pag-alon sa seaboards po o northern seaboard ng Northern Luzon. Maaari pa rin umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon, kaya ayon sa Pag-asa, delikado na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Malaki ang tsansa, Atty. Reggie, na sa Metro Manila ay makaranas tayo ng light rains mamayang hating gabi. Yating ulat panahon, balik sa Atty. Reg. Ray, anong dahilan nung medyo light rains na naranasan rin natin ngayong hapon? Well, Atty. Reggie, ayon sa Pag-asa, ito yung pag-iral nitong amihan pa rin. May dalang mga pag-ulap. At lalo na sa may area ng eastern section ng Southern Luzon, mula Quezon hanggang Bicol, ay merong pagsasalubong yung amihan at yung hangin na gagaling sa may silangan. Kaya medyo makapal yung ulap dyan at yan ang nagdadala ng mga pag-ulan dyan, Atty. Reg. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. $2,229 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Pagbabalik ang Ito ang Balita. Napabalita sa taong ito ang pag-iikot ng mga politiko sa iba't ibang lugar sa bansa, dala ang kabilang mga pangako sa kanilang kandidatura. Isa nga sa mainit na usapin ang disqualification case ni Grace Poe at hanggang ngayon, inaabangan pa natin kung diringgi ng Korte Suprema ang kanyang apela. Laman din ng balita ang kaliwat kanan na paninira sa mga kapwa kandidato, kaya ang panawagan ng ilan, plataforma at hindi personal na buhay ang pag-usapan. Sama-sama nating sariwain ng mga balitang ito sa Repaso 2015. Congratulations to Doctors on TV for its achievement at the Philippine Top Choice Awards for Excellence 2015 as the top reality-based medical TV show. The program was recognized for its commitment to provide medical advice and assistance to the public.
To God be the glory. Hi, I'm Oti Hemora. Inimbitahan ko kayo na sumali sa Song of Praise Music Festival kung saan kahit sino pwede magsulat ng kanyang own worship song at biro nyo, ma-i-interpret nito ng napakagaling na mga singers, maririnig nyo sa television, and malay nyo, kakantiin ng iba't ibang tao at makakatulong sa buhay nila. Now is the time we lift our voice and praise it. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Walong minero ang natagpo ang buhay ng mga rescuer sa gumuhong gypsum mine sa Eastern China 5 araw na ang nakakaraan. Samantala, mahigit 20 ang nasugatan ng makaranas ng turbulence ang isang Air Canada flight na mula China at patungong Toronto, Canada. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Canada, ligtas na nakalapag ang Air Canada flight na na-divert sa Calgary bunsod ng matinding turbulence. Ayon sa ilang pasahero, nakita na lamang nila na nagliliparan ang mga kagamitan sa loob ng eroplano. It started with okay normal, just up and down, and all of a sudden it was really violent and then just shake everybody off. And you can see all the blanket, most of the people, the blanket just flew away. Suddenly the flight is just going down and everything is really scary. And somebody, the girl sitting next to me, and she was sleeping, and she just fly to the. Mahigit 20 ang nasugatang pasahero ng Air Canada flight AC-088. Nagmula sa Shanghai, China ang eroplano at patungo sa ng Toronto. Lula ng Boeing 777 plane ang 332 pasahero at 19 na mga crew. Sinabi ni Emergency Medical Services spokesman Stuart Brideau, neck at back injuries ang tinamo ng mga biktima. Sa Colombia, inilagay na sa red alert ang Colombia dahil sa forest fires dulot ng matinding tagtuyot bunsod ng El Niño phenomenon. Sakop ng red alert ang 80% ng Colombia. Ayon sa Environment Ministry, pumalo sa 3 hanggang 4 degrees Celsius na pagtaas ang temperatura sa buong bansa. Umabot na rin sa 105,000 hectares ang napinsala sa mahigit 4,000 forest fires na naganap sa buong taon. Pinakaapektado nito ang Andes Mountains. Nagtutulong-tulong na ang iba't ibang rescue team, fire department at military upang apulahin ang forest fires, partikular na sa bahagi ng Cundinamarca sa Central Colombia. At sa China, buhay pa ang 8 sa 17 minero na natrap sa gumuhong gypsum mine sa Eastern China 5 araw na ang nakararaan. Naghukay ang mga rescuer ng relief hole sa isang bahagi ng guho at ipinasok ang infrared camera. Dito nakita ang 8 minero na magkakasama at nasa maayos na kondisyon at kalusugan. Matapos matukoy ang kanilang kinalalagyan, kaagad na binigyan ng pagkain ang mga ito at ilaw na pinadaan sa relief hole. Pinag-aaralan na ng mga otoridad kung paano mailalabas ang mga minero. Biyernes ng gabi nang gumuho ang minahan na kinaroroonan ng 29 na minero. 4 sa mga ito ang nakaligtas, 11 ang naunang na-rescue habang 1 naman ang nasawi. Mayroon pang 9 na minero na pinaghahanap sa ngayon ang mga rescuer. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nagdiwang ng kanyang ika-40 kaarawan si Tiger Woods kahapon. Ngunit nahaharap pa rin siya sa malaking katanungan kung anong golfing landscape ang kanyang kakaharapin at kung tuluyan na siya makakapaglaro ng golf ngayong 2016. Maraming fans ni Woods ang nag-aabang nitong nakalipas na taon kung maabot nito ang record na 18 major championship victories ni Jack Nicklaus. Nagwagi si Woods ng 5 PGA Tour events noong 2013. Ngunit walang napanalo ng major championships mula noong 2008. Sa kabila nito, walang nakikitang dahilan upang hindi niya madagdagan ang kanyang 14 majors. Kailangan lamang ay malusog siya o walang injury.
Noong 2014, napilitang umayaw si Woods sa tournament sa Florida dahil sa paninakit ng kanyang likod. Sumailalim si Woods sa operasyon sa likod at mula noon ay naiba na ang performance nito. Handang-handa na ang lahat para sa countdown sa Times Square, New York. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Nagsasagawa ng last-minute preparations ang mga organizer ng taunang countdown sa Times Square sa New York. Sinubukan ng mga ito kung magiging maayos ang giant crystal ball na gagamitin bilang hudyat ng pagpasok ng taong 2016. We have 1 million people here that are going to count down those final seconds of the year as this ball drops behind me. And they're going to be joined by over 180 million Americans and over 1 billion people around the world as we count down those final 10 seconds. There's no other moment like it where the world truly comes together as one. Ang naturang crystal ball ay gawa sa 2,688 Waterford crystal triangles na may mahigit 30,000 LED lights na may iba't ibang kulay. Ipinagmamalaki rin ng mga organizer na bagamat maraming bansa na ang nagsasagawa rin ng kanya-kanyang countdown ay nananatiling kakaiba ang kanilang event. I think the Times Square New Year's Eve celebration is special because New York is the crossroads of the world. You walk around outside, you hear every language spoken. We are the place where the world comes together and all of the richness and diversity of the world is present and seen. Inaasahang nasa 1 milyong tao ang magtitipon-tipon sa Times Square upang saksihan ang pagpapalit ng taon. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Kabilang ang UNTV sa mga non-government organization na pinarangalan ng San Fernando, La Union sa kanilang Grand People's Awards Day. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, La Union ang non-government agencies, Multi-Sectoral Governance Council o MSGC at mga ahensya ng gobyerno na malaki ang naitulong sa pag-unlad at pagsulong ng lungsod ngayong taon. Iginawad ang parangal kasabay ng Grand People's Day Aldauti Pamadayaw o Araw ng Pagkilala 2015. Kinilala rin ang mga opisyal ng local government unit at mga barangay na nagbigay ng kontribusyon para sa pag-unlad ng ekonomiya at upang makilala ang lungsod. Kabilang narito ang Barangay Madayegdeg, Barangay San Agustin, Barangay Sibuan Otong, Barangay Kadaklan, Barangay Pausur, Barangay Bangbangulan at Barangay Lingsat. Bukod sa plaque of recognition, tumanggap din ang bawat barangay ng 500,000 peso worth of projects para sa kani-kanilang nasasakupan. Itong programa natin ito, itong People's Day, ito po ang panglima na itong taon na to, 2015. Ginagawa po namin to para maiabot namin sa mga nakatira dito sa Sudan San Fernando ang serbisyo na binibigay ng city government. The UNTV station, Professor Ricardo Erez. Kasama rin ang UNTV sa ginawaran ng Grand People's Day Award dahil sa walang sawang pagsuporta sa mga magagandang proyekto ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, La Union. Gayon din ang pagbibigay at pag-aabot sa mga residente rito ng tamang impormasyon. Ating ipinagpapasalamat na kinilala nila ang UNTV, isa sa kanilang katulong sa mga public services nila na ito ay napakahalaga para sa kanila sapagkat ito isang paraan upang maipakita nila ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang mga kababayan. Ang maasahan nila gaya ng advocacy ng ating Kuya Daniel ng UNTV ay patuloy na suporta sa kanilang mabuting adikahin sa mga proyekto, mga programa, sa mga public services na ini-offer sa kabuuan, sila'y kabahagi. Mula La Union, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At mga kasambahay, patuloy po ang pag-anyaya namin sa inyo na wag na po kayong magpaputok, wag na po magsayang ng pera, at wag na rin ilagay sa peligro ang inyong mga sarili at ang mga mahal nyo sa buhay. Samantala, samahan nyo na lang po kami mamaya
sa aming year-end special presentation ng UNTV ang Repaso 2015. Mamaya po yan pagkatapos ng Y News. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.